Matagal na akong nanonood ng mga kwento ninyo sa YouTube channel ninyo, Sir GD. At ngayon lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob na magpadala ng sarili kong karanasan. Hindi ko alam kung matatawag itong horror sa paningin ng iba. Pero para sa akin, nangingibabaw pa rin ang pangingilabot at ang katanungan kung ano ba talaga ang nangyari sa akin noong mga araw na yon. Nakatira po ako sa Maynila at pumunta ako sa isang malayong probinsya para dumalo sa kasal ng matalik kong kaibigan. Excited po ako dahil matagal na kaming hindi nagkikita ni Sarah. Mula Maynila halos 8 oras ang biyahe papunta sa kanilang probinsya. Sa awa ng Diyos nakarating naman ako ng ligtas. Masaya ang kasal ni Sarah. Ang daming tao, masasarap ang mga pagkain at kitang-kita sa mukha niya ang kaligayahan noon. Pagkatapos ng reception, nagpaalam na ako sa kanya dahil kailangan ko nang bumalik sa Manila. May trabaho pa kasi ako noon kinabukasan at ayoko nang umuwi ng sobrang pagod. Bago magdilim nagmaneho na ako pabalik. Medyo malayo pa lang ako sa bayan nang biglang nasira ang makina ng kotse ko. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Binagalan ko ang takbo at nagdasal na sana makarating ako sa kahit anong gasolinahan o talyer. Pero wala. Ilang minuto pa ang nakalipas, tuluyan nang namatay ang makina. Sinubukan kong paandarin ulit pero ayaw na talaga. Wala akong choice kundi tumawag ng towing service. Swerte naman at may signal sa lugar na yon. Habang hinahantay ko ang towing service, naganap ako ng malapit na hotel o kahit anong matutuluyan. Sa di kalayuan nakita ko ang isang maliit na hotel. Medyo luma na ito, pero mukhang malinis naman. Wala akong ibang pagpipilian kaya nag-check-in na ako. Sinabi ko sa receptionist na may sira ang kotse ko at baka abutin ako ng ilang araw bago maayos. Okay lang naman daw at marami silang bakanting kwarto noon. Pagkatapos kong mag-check-in, bumalik na rin ang towing service. Sinundo nila ang kotse ko at dinala sa talyer. Bumalik ako sa hotel at nagpahinga. Sobrang pagod ako sa biyahe at sa nangyari sa kotse ko. Kinabukasan pumunta ako sa talyer para alamin kung ano ang sira ng kotse ko. Sabi ng mekaniko, malala daw ang sira at baka abutin ng 3 araw bago maayos. Wala akong magawa kundi maghintay. Bumalik ako sa hotel at sinubukang maghanap ng mga pwedeng gawin para hindi mainip. Ngayon, gusto ko sanang maglabanan ng mga damit na ginamit ko sa kasal dahil may iba pa akong damit na gagamitin sa susunod na mga araw. Kaso pagbukas ko ng gripo sa banyo, wala man lang lumabas na tubig. Sinubukan ko ulit ng paulit-ulit pero wala pa rin. Nagtanong ako sa receptionist kung bakit walang tubig. Sabi niya may inaayos daw sa water pump at baka abutin ng ilang oras bago maibalik ang tubig. Nagsuggest siya na kung gusto ko daw maglaba, pwede daw ako magpunta sa ilog sa likod ng hotel. Madalas daw doon maglaba ang mga residente. Pumayag ako. Wala naman akong ibang choice. Kinuha ko ang mga damit ko, sabon at timba at pumunta sa ilog. Pagdating ko sa ilog may nakita akong isang babae na naglalaba rin. Ninitian ko siya at naghanap ng pwesto kung saan ako pwedeng maglaba. Tahimik lang kami habang naglalaba. Nang matapos na ako, nagpaalam na sana ako sa kanya nang bigla siyang nagsalita. Pwede bang makahingi ng tulong? Tanong niya. Hindi ko kasi kayang buhatin itong timba ng tubig. Masyado kasi akong mahina na. Naawa ako sa kanya kaya tinulungan ko siya. Agad-agaran ko naman siyang tinulungan. Nang maisakay na niya ang timba sa ulo niya, nagpasalamat siya sa akin. Maraming salamat. Ako nga pala si Elena, sabi niya. Ako naman si Clara, sagot ko. Inimbitahan niya ako sa bahay niya para magpasalamat. Malapit lang daw iyon sa ilog, kaya pumayag ako. Wala naman akong ginagawa at gusto ko ring makipagkaibigan. Naglakad kami papunta sa bahay ni Elena na hindi naman kalayuan sa ilog. Medyo luma na ang bahay pero malinis naman. Inalok niya ako ng tubig at naupo kami sa sala. Kunento niya sa akin ang buhay niya. Mag-isa lang daw siya sa buhay.
Wala na siyang pamilya. Galit daw kasi sa kanya ang ate niya kaya siya umalis ng bahay nila. Isang araw daw, nag-away sila at nasakal daw siya ng ate niya. Namuntik na daw siya nitong mapatay. Naawa ako sa kanya. Sobrang lungkot ng buhay niya. Simula noon palagi ko na siyang binibisita sa bahay niya. Kwento siya ng kwento tungkol sa buhay niya. Masaya naman siyang kasama. Feeling ko nga magiging matalik ko na siyang kaibigan. Dumating ang araw na sinabi ng mekaniko na pwede ka nang kunin ang kotse ko. Masaya ako dahil makakauwi na ako sa Maynila. Pero malungkot din dahil hindi ko na makikita pa si Elena. Bago ako umalis, nagpaalam ako sa kanya. Nagpasalamat ako sa kanya sa pakikipagkaibigan niya sa akin. Nangako ako na babalik ako para bisitahin siya ulit. Pagbalik ko sa hotel, nagpaalam na ako sa receptionist. Habang nagbabayad ako, may nakita akong picture frame sa desk nila. Isang lumang picture iyon ng isang babae na parang pamilyar sa akin ang mukha nito. Sino po siya? Tanong ko sa receptionist. Siya po si Elena. Anak po siya ng may-ari ng hotel na ito. Kaso matagal na siyang patay. Nalunod siya sa ilog 20 years ago. Sagot niya. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Si Elena? Patay na? Pero paano? Kausap ko lang siya kanina eh. Nilapitan ko ang picture at tinitigan itong mabuti. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Elena ngayon, ang babaeng nakilala ko sa ilog. Nagpaalam ako sa receptionist at dali-daling bumalik sa bahay ni Elena. Pagdating ko doon, wala na siya. Wala nang tao sa bahay. Mukhang matagal na itong inabandona. Sira-sira na ang mga gamit doon. Punong-puno na ng alikabok ang buong bahay. Hindi ko maintindihan ang lahat. Sino si Elena na nakilala ko sa ilog? Multo ba siya? Nagpasya akong bumalik sa hotel at kausapin ang may-ari nito. Kailangan kong malaman ang totoo. Nang makita ko ang may-ari, ikwinento ko sa kanyang lahat. Sinabi ko sa kanya na nakilala ko ang kanyang anak na si Elena sa ilog. Nagulat siya sa sinabi ko. Sinabi niya na imposible daw yun dahil matagal nang patay ang anak niya. Pero pagkatapos kong ikwento ang lahat ng detalye, napaniwala ko siya. Sinabi niya sa akin na baka nga ang anak niya ang nakita ko. Malungkot daw ang anak niya noong nabubuhay pa. Palagi daw itong inaaway ng ate niya. May alitan daw sila noon pa man. Kaya ang posibleng pumatay sana sa anak niya ay ang ate niya. Pero ang ate niya ay pumanaw na rin daw sa sakit 5 taon nang nakakalipas. Hindi ko alam kung anong dapat kong isipin nun. Pero isang bagay ang sigurado ako. May nangyaring masama kay Elena at ang ate niya ang may kagagawan nun. Sinabi ko sa nanay ni Elena na gusto kong bumalik sa bahay ni Elena. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Pumayag siya na samahan ako. Pagbalik namin sa bahay ni Elena, mas lalo pa itong naging sira-sira. Wala na talaga itong silbi. Naghanap kami ng kahit anong bakas sa makakapagpaliwanag sa nangyari kay Elena. Pero wala kaming nakita. Sa bandang huli napagtanto ko na hindi ko na malalaman ang buong katotohanan. Kung sino ang ate niya, ang tunay na pumatay kay Elena. Pero kahit ganun pa man, masaya ako na nakilala ko siya. Naging kaibigan ko siya kahit sa maikling panahon. Hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan ang karanasan ko sa probinsya, Sir JD. Palagi kong iniisip si Elena. Sana ay matahimik na siya sa kabilang buhay. Yan lang po ang kwento ko, Sir JD. Sana po ay mapili ninyo ito at mabigyan ng liwanag. Maraming salamat po. Nagpapasalamat, Clara. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Lito mula sa probinsya ng Quezon. Matagal na po akong sumusubaybay sa inyong channel at napakarami ko na pong napakinggang kwento na talagang nakakapanindig ng balahibo sa akin. Ngayon po, gusto ko namang ibahagi ang kwento ng aking lolo at lola na nangyari noong mga dekada 70. Hindi po ito basta-basta kwento dahil ito po ang dahilan kung bakit kami, ang kanilang mga apo,
ay naniniwala pa rin sa mga aswang. Noong panong iyon ng aking lolo si Tatang Ruben at ang aking lola si Nanang Elena ay mga guro sa isang malapit na bayan. Bata pa sila noon, punong-puno ng pangarap at sabik na makapagsimula ng kanilang sariling pamilya. Sa kagustuhan nilang magkaroon ng sariling tirahan at mapagkakakitaan, nagpasya silang bumili ng isang maliit na palayan sa isang liblib na lugar malayo sa sentro ng bayan. Ang palayan na yun ay hindi na masyadong pinapakinabangan, kaya't mura lamang nila itong nabili. Malawak ang bukirin at sa gitna nito ay may isang lumang kubo. Sabi ng mga nakatira doon, dati raw iyong pahingahan ng mga magsasaka. Simple lamang ang kubo, gawa sa kawayan at may bubong na pawid, pero sapat na para magsilbing silungan. Tuwang-tuwa ang aking lolo at lola sa kanilang bagong pagmamayari. Sabik silang magtanim, mag-ani at mamuhay ng tahimik sa gitna ng bukid. Hindi nila alintana ang layo ng lugar dahil para sa kanila, ang mahalaga ay magkasama sila at nagsisimula ng bagong buhay. Sa unang mga araw abala sila sa paglilinis ng bukirin at paghahanda para sa pagtatanim. Inaayos din nila ang kubo. Kinumpunin nila ang mga sirang kawayan, pinalitan ng mga butas na pawid at nilinis ang loob nito. Sa gabi doon sila natutulog, nakalatag lamang sa sahig na kawayan. Isang hapon habang naglilinis sila sa loob ng kubo, napansin nila ang isang kakaibang bagay. Sa isang sulok natagpuan nila ang isang batang lalaki. Nakaupo ito sa sahig, nakayuko at tila walang malay. Madumi ang kanyang damit, sira-sira at halatang matagal na siyang hindi nakakakain. Nagulat at nagalala ang aking lolo at lola. Agad nilang nilapitan ang bata at tinawag ang kanyang pangalan. Walang reaksyon. Nang hawakan nila ito, napansin nilang napakainit ng kanyang katawan. May sakit ang bata. Dali-dali nilang binuhat ang bata at dinala sa kanilang bahay sa bayan. Pinagamot nila ito sa doktor. Binigyan ng gamot at inalagaan ng mabuti. Ilang araw din ang lumipas bago nagkamalay ang bata. Mahina pa siya noon at hindi pa makapagsalita ng maayos. Unti-unti gumanda ang pakaramdam ng bata. Nakakain na siya, nakakagalaw at nakakapagsalita na rin. Isang araw tinanong siya ng aking lolo at lola kung ano ang kanyang pangalan at kung bakit siya naroon sa kubo. Doon na ikunento ng bata ang kanyang pinagdaanan. Ang pangalan niya raw ay Pedro. Nakatira siya sa isang malayo ring baryo kasama ang kanyang ina. Ikunento niya ang tungkol sa kanyang ina, ang mga lugar na pinagtataguan nila at ang mga kakaibang nilalang na nakita niya. Dito na nagsimulang magbago ang pananaw nila lolo at lola. Ikunento ni Pedro na dinukot daw ang kanyang ina ng isang pamilya ng mga aswang. Ang pamilyang ito raw ay gumagamit ng itim na mahika para magpalakas at magpanatili ang kanilang kabataan. Ang ginagawa raw nila ay naghahanap sila ng mga babaeng tao na kanilang papabuntisin sa pamamagitan ng isang kasabot nilang lalaking tao rin. Kapag nabuntis na ang babae, iaalay ang sanggol na nasa sinapupunan pa lamang nito sa matatanda sa pamilya para lumakas pa rin ang mga ito. Ganon daw ang nangyari sa ina ni Pedro. Si Pedro daw ang unang anak ng kanyang ina. Kaya itinago siya nito at hindi ibinigay sa mga aswang. Taon-taon daw ay may mga babaeng dinadala sa kanilang lugar at ginagawa ang ritual na yon. Kaya daw kailangang itago si Pedro. Nang lumaki na si Pedro, pinatakas siya ng kanyang ina para hindi na siya mapahamak. Isang araw nagbago ang lahat. Sinabi ng kanyang ina na kailangan na niyang tumakas. Binigyan siya ng pagkain at tubig at sinabihan na huwag tumigil sa pagtakbo hanggang hindi niya nararating ang kubo sa gitna ng bukid. Tumakbo siya ng tumakbo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit sinunod niya ang utos ng kanyang ina. Nang marating niya ang kubo, pagod na pagod siya at gutom. Doon na siya nawala ng malay. Napaiyak ang aking lolo at lola sa kwento ni Pedro. Hindi nila akalain na may ganitong uri ng kalupitan na nangyayari sa ating mundo. Galit sila, nalulungkot at natatakot. Pero higit sa lahat,
Gusto nilang tulungan si Pedro. Kinupkup nila si Pedro. Itinuring nila itong parang tunay na anak. Pinag-aral nila at binigyan ng pagmamahal. Tinuruan nila itong magtanim, mag-alaga ng hayop at maging mabuting tao. Sa paglipas ng mga taon, lumaki si Pedro na isang mabait at responsableng binata. Ngunit hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang pinagdaanan. Hindi niya kailanman nakalimutan ang mga aswang na sumira sa kanyang buhay. Kaya naman nang magkaroon siya ng pagkakataon, nagpasya siyang magigante. Sinanay niya ang kanyang sarili sa pakikipaglaban. Nag-aral ng mga ritual laban sa aswang at naghanda para sa isang madugong laban. Hindi ko po alam kung ano ang nangyari kay Pedro pagkatapos nun. Ang alam ko lang isang gabi umalis siya at hindi na bumalik. Sabi ng aking lolo at lola, nagpaalam daw si Pedro sa kanila at sinabing kailangan niyang harapin ang mga bumabagabag sa kanya. Hindi na namin siya nakita pang muli, pero naniniwala ako na nasaan man siya ngayon, ginagawa niya ang lahat para protektahan ang mga inosenteng tao mula sa mga aswang. Simula noon hindi na nagtagpo ang landas sila Pedro at ng aking mga lolo't lola. Ngunit alam ko na hindi siya nakalimot sa kanila. Dahil bago umalis si Pedro ay binili na niya ako na mag-ingat palagi at pag-aralan ko ang mga bagay na itinuro niya sa aking lola. Ang kwento ni Pedro ay isa lamang sa mga dahilan kung bakit naniniwala pa rin kami sa mga aswang. Marami pa kaming ibang karanasan na nagpapatunay na totoong nabubuhay talaga sila. Kaya naman sa tuwing dumarating ang gabi, lagi kaming nag-iingat noon. Sinisigurado naming nakasara ang lahat ng bintana at pinto. Naglalagay din kami ng mga nakasanayang pangontra tulad ng bawang at asin sa aming mga bintana. Nagdadasal din kami bago matulog. Ito po ang kwento ng aking lolo't lola at ang kwento ni Pedro. Sana po ay nagustuhan ninyo at sana po ay magsilbi itong babala sa lahat. Huwag po sana tayong magpabaya kahit hindi pa rin tayo naniniwala sa mga aswang. Mag-ingat po kayo palagi dahil ang mga aswang, di po sila biro. Sila po ay totoo. Maraming salamat po at lubos na gumagalang dito. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Leia, bunso sa aming magkakapatid. Gusto ko pong ibahagi ang isang nakakatakot na karanasan na nangyari sa aming pamilya noong 2006 tungkol sa aking ate. Lumaki po kami sa isang maliit na bayan sa Bulacan. Simple lamang ang aming pamumuhay pero puno ng pagmamahalan at respeto sa isa't isa. Pero nagbago ang lahat nang magdesisyon si ate na magtrabaho sa Maynila. Gusto niyang umasenso at makatulong sa aming mga magulang. Sa Maynila nakahanap ng trabaho si ate at hindi nagtagal nagkaroon siya ng kasintahan. Hindi po alam ni nanay at tatay ang totoong dahilan kung bakit pumunta ng Maynila si ate. Ang dahilan talaga ay para makasama niya ang kasintahan niya na nakatira doon. Ayaw kasi ng boyfriend niya na magtrabaho si ate. Kaya naman siya na lang ang sumusuporta sa kanila. Isang araw nagdesisyon si ate na maghanap ng trabaho. Hindi para sa sarili niya, kundi para may maisagot siya sa aming mga magulang kapag nagtanong sila tungkol sa kanyang trabaho sa Maynila. Gusto rin niyang makatulong sa gastusin nila ng kanyang boyfriend. Sa kanyang paghahanap online nakilala niya si Mang Ben. Naghahanap daw si Mang Ben ng caretaker para sa isang bahay bakasyonan sa Quezon Province. Ang trabaho ay linisin ang bahay sa loob at labas ng isang buwan dahil uuwi raw ang mga may-ari galing sa abroad. Noong una nag-aalala ako para kay ate. Alam ko kasi na hindi siya sanay sa mga gawaing bahay, lalo na sa isang malaking bahay bakasyonan. Pero nakita ko sa kanyang determinasyon nun. Gusto niya magtrabaho at magkaroon ng sariling pera. Sinamahan ng boyfriend ni ate si Mang Ben para puntahan ng bahay bakasyonan sa Quezon. Pagkarating nila doon, nagulat si ate. Ang bahay daw ay nasa gitna ng kagubatan. Wala kang ibang makikita kundi mga puno at halaman. At ang mas nakakatakot pa, hindi ka basta-basta makakaalis doon kung wala kang sariling sasakyan.
Kinabahan ako para kay ate. Sa isip ko napakalayo niya sa amin na kung may mangyari man sa kanya, ano ang gagawin namin. Sa unang 2 araw ni ate sa bahay bakasyunan, okay naman daw. Nakakapagod daw maglinis pero masaya siya dahil may ginagawa siya. Tuwing gabi, nakakatakot daw matulog mag-isa sa malaking bahay. Pero tiniis niya yon para sa kanyang trabaho. Pero sa pangatlong araw nagbago ang lahat. Nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang presensya sa bahay. May naririnig daw siyang mga kaluskos sa gabi, mga yabag sa labas ng kanyang kwarto at mga tunog na hindi niya maintindihan. Akala niya guni-guni lang niya ang lahat. Isang gabi habang naglilinis si ate sa hardin, nakakita siya ng isang matandang babae. Nakakubang ito at may kakaibang itsura. Hindi siya nginitian ng matanda, bagkus tiningnan lang siya nito ng masama. Kinabahan si ate pero hindi niya ito pinansin. Akala niya isa lang itong hiker na naligaw sa lugar. Pero sa mga sumunod na araw, lagi nang nakikita ni ate ang matanda. Lagi itong nakatayo sa malayo, nakatingin sa kanya. Minsan nakikita niya ito sa bintana ng bahay, nakasilip sa kanya habang siya ay naglilinis. Hindi na siya makatulog ng maayos. Lagi siyang nagigising sa gitna ng gabi dahil sa mga kakaibang ingay at sa pakiramdam na palaging may nagmamasid sa kanya. Gusto na niyang umuwi pero natatakot siyang mawala ng trabaho. Isang gabi habang nagluluto si ate ng hapunan, biglang dumating ang matanda. Pumasok ito sa kusina at lumapit kay ate. Sa pagkakataong ito nakita ni ate ng malapitan ng itsura ng matanda. Ang kanyang mukha ay puno ng peklat. Ang kanyang mga mata ay mapupula at nanlilisik. Ngumisi ang matanda kay ate at nagsalita sa kanya na matagal na daw siyang hinihintay nito. Nataranta si ate at sinubukan tumakbo, pero hinawakan siya ng matanda sa braso. Ang kanyang hawak ay napakalakas na parang bakal. Hindi makaalis si ate. Dinala siya ng matanda sa bodega ng bahay. Doon nakita ni ate ang mga kakaibang bagay. May mga lumang libro, mga bote na puno ng may kakaibang laman at mga bagay na hindi niya maintindihan. Sinabi ng matanda kay ate na siya raw si Aling Helga, ang nagbabantay sa bahay na yon. Matanda na raw siya at malapit ang mamatay, kaya kay ate niya ipapasa ang kanyang lahi para maging isang susunod na tagapagbantay ng bahay na yon. Hindi maintindihan ni ate ang sinasabi ng matanda. Natatakot siya at gusto nang umalis, pero hindi siya pinayagan nito. Ikinulong siya sa bodega nito. Araw-araw binibisita ni Aling Helga si ate sa bodega. Kunikwento niya kay ate ang tungkol sa kanyang lahi, ang tungkol sa bahay, at ang tungkol sa kanyang tungkulin bilang tagapagbantay. Pilit niyang kinukumbinsi si ate na tanggapin ang kanyang pamana. Sa loob ng bodega, naranasan ni ate ang mga bagay na hindi niya aakalaing mangyayari sa kanya. Nakakita siya ng mga anino na gumagalaw. Nakakarinig siya ng mga boses na tinatawag ang kanyang pangalan at nakakaramdam ng mga kamay na humahawak sa kanya sa gabi. Halos mabaliw na si ate. Gusto na niyang mamatay na nga nun. Pero sa kabila ng kanyang takot at paghihirap, hindi siya sumuko. Alam niyang kailangan niyang makatakas para mabuhay. Isang araw nagkaroon ng pagkakataon si ate na makatakas. Nakalimutan ni Aling Helga na ilak ang pinto ng bodega. Dahan-dahang lumabas si ate at tumakbo papalayo sa bahay. Tumakbo siya ng tumakbo, hindi tumingin sa likod. Alam niyang hinahabol din siya ni Aling Helga. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta gusto lang niyang makalayo sa lugar na yon. Sa kanyang pagtakbo nakarating siya sa highway. Doon nakasakay siya sa isang bus na papuntang Maynila. Pagdating sa Maynila, dumiretso si ate sa apartment nila ng kanyang boyfriend. Nagulat ang boyfriend niya sa kanyang itsura. Marumi siya, gusot ang kanyang damit, at halata sa kanyang mukha ang takot. Ikunento ni ate sa kanyang boyfriend ang lahat ng nangyari sa kanya sa bahay bakasyunan. Hindi ito naniwala sa kanyang mga kwento. Akala niya nababaliw na daw si ate. Pero hindi siya nagpatinag.
Alam niyang kailangan niyang umuwi sa amin sa Bulacan para makasama ang kanyang pamilya. Gusto niya magtago sa amin at magpagaling sa kanyang mga sugat. Umuwi si ate sa Bulacan. Pagdating niya sa bahay, nagulat ang aming mga magulang sa kanyang itsura. Ganon din ako at ang iba pa naming mga kapatid. Iyak siya ng iyak habang ikinikwento sa kanila ang lahat ng nangyari sa kanya. Hindi rin naniwala ang aming mga magulang sa kanyang kwento. Akala nila naguguluhan lang si ate dahil sa pagod at stress. Pero nakita ko sa kanyang mga mata na nagsasabi siya ng totoo. Sa mga sumunod na araw naging tahimik si ate. Lagi siyang nakakulong sa kanyang kwarto. Ayaw niyang kumain, ayaw niyang makipag-usap sa amin. Halata sa kanya ang takot at trauma. Minsan nakikita ko siya nakatingin sa bintana parang may hinahanap. Minsan naman naririnig ko siyang umiiyak sa gabi. Isang gabi habang nagbabantay ako sa kanya, nakita ko siyang lumabas ng kanyang kwarto. Nagulat ako dahil hindi naman siya lumalabas madalas. Sinundan ko siya. Nakita ko siyang pumunta sa hardin. Doon nakita ko siya nakatayo sa ilalim ng puno. Nakatingin sa langit. Bigla siya nagsalita. Ang sabi niya, "Bakit ako? Bakit ako ang pinili mo? Ano ang gusto mo sa akin?" Hindi ko maintindihan ang sinasabi ni ate. Lumapit ako sa kanya at tinanong kung sino ang kanyang tinutukoy. Sa pagkakataong yon, ikunento ni ate sa akin ang lahat. Ikunento niya sa akin ang tungkol kay Aling Helga, ang tungkol sa bahay bakasyunan at ang tungkol sa mga aswang. Sa una hindi ako naniwala sa kanyang kwento. Akala ko na trauma lang siya sa nangyari. Pero habang nagkukwento siya, nakita ko sa kanyang mga mata ang katotohanan. Alam ko nagsasabi siya ng totoo noon. Simula noon ako na ang naging katuwang ni ate sa lahat. Tinulungan ko siyang magpagaling sa kanyang mga sugat. Pinakinggan ko ang kanyang mga kwento at pinaniwalaan ko siya. Sa mga sumunod na gabi nagsimula kaming makaranas ng mga kakaibang pangyayari sa aming bahay. May naririnig kaming mga kakaibang ingay sa gabi, mga yabag sa labas ng aming bakuran at mga tunog ng hayop na umuungol. Minsan nakakita kami ng anino ng isang kubang matandang babae sa bintana, pero bigla din yung naglaho. Minsan naman nakakaamoy kami ng masangsang na amoy na parang amoy ng isang gamot sa loob mismo ng aming bahay. Alam namin na hindi pa tapos ang lahat. Alam namin na hinahanap pa rin ni Aling Helga si ate. Isang araw dumating sa bahay si Mang Ben. Kasama niya ang isang albularyo. Nagulat kami sa kanilang pagdating. Sinabi ni Mang Ben na hinahanap raw nila si ate dahil nag-aalala sila sa kanya. Akala raw nila na palayas na nila ng tuluyan si Aling Helga. Pero hindi nila alam na hindi pa tapos ang sumpa. Ikwinento ni Mang Ben sa amin ang tungkol kay Aling Helga. Sinabi niya na isa raw itong aswang na nagbabantay sa bahay bakasyunan sa Quezon. Matagal na raw niyang sinusubukan na palayasin ito, pero hindi niya kaya. Sinabi rin ni Mang Ben na si ate raw ang pinili ni Aling Helga na maging susunod na tagapagbantay ng bahay dahil daw sa kanyang dalisay na puso at sa kanyang lakas ng loob. Nagulat kami sa aming nalaman. Hindi namin alam kung ano ang gagawin namin. Sinabi ng albularyo na tutulungan niya kami na labanan si Aling Helga. Naganda siya ng mga gamot at ritual para protektahan kami. Sa gabing yun naghintay kami sa pagbabalik ni Aling Helga. Nagdasal kami ng taimtim at humingi kami ng tulong sa Diyos. Hindi nagtagal dumating si Aling Helga. Pumasok siya sa aming bahay na parang isang bagyo. Nagsisisigaw siya at nagmumumura. Sinubukan naming labanan si Aling Helga pero napakalakas niya. Hindi namin siya kaya. Sa gitna ng kaguluhan biglang lumitaw ang albularyo. Umapela siya ng mga orasyon at nagtapon ng mga gamot kay Aling Helga. Napasigaw ang matanda sa sakit. Humina siya at bumagsak sa lupa. Sinamantala namin ang pagkakataong yun. Tinulungan namin ng albularyo na itali si Aling Helga. Pagkatapos binuhusan siya ng albularyo ng isang tubig na may nakahalong espesyal na pangontra doon. At maya-maya,
Nagulat kami nang umusok ang katawan ni Aling Helga at naglaho din ito kasunod ng pagkawala ng usok. Nang mawala si Aling Helga na wala na daw ang sumpa, ligtas na daw si ate. Pagkatapos ng pangyayaring yun, bumalik na sa dati ang buhay namin. Nagpagaling si ate sa kanyang mga sugat at trauma. Unti-unti bumalik na rin ang kanyang sigla. Nagpasalamat kami kay Mang Ben at sa albularyo sa kanilang tulong at kung hindi dahil sa kanila, baka patay na kami ngayon. Hindi ko malilimutan ang karanasang yon. Ipinakita nito sa akin ang tunay na kahulugan ng pamilya. Ipinakita rin ito sa akin ang lakas ng pananampalataya. Kaya naman Sir JD at sa lahat ng mga bumubuo ng channel na ito, gusto ko pong ibahagi ang kwentong ito sa inyong mga taga-subaybay. Sana po ay magbigay ito ng aral sa kanila at inspirasyon. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Leia. Magandang araw po sa inyo at sa mga bumubuo ng channel nito. Una po sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa pagkakataong ibinibigay ninyo sa amin na makapagbahagi ng mga karanasan, mga kwento ng kababalaghan na bumabagabag sa aming mga isipan. Ako po si Mary Joy at ang kwento ko ay tungkol sa aking lola at ang madilim na lihim na bumago sa kanyang buhay. Siguro po sa mga kabataan ngayon, ang mga aswang ay isa lamang kwento. Isang kinakatakutang halimaw sa mga pelikula. Pero para sa amin, para sa pamilya namin, ang aswang ay hindi lamang isang kwento. Ito po ay isang bangungot na unti-unting lumalamon sa amin. Nagsimula po ang lahat nung magkasakit si Lola Pansita. Matanda na po siya at ang katawan niya ay humihina na. Lagi ko siyang binabantayan lalo na po sa gabi. Gusto kong siguraduhin na komportable siya, na hindi siya nag-iisa. Isang gabi mga 2:00 ng madaling araw, nagising ako sa kakaibang ingay. Parang may kumakaluskos sa kusina nun. Kinabahan ako pero pinilit kong maging matapang. Baka daga lang, sabi ko sa sarili ko. Pero hindi ako mapakali nun, kaya bumangon ako at dahan-dahang lumabas ang kwarto. Pagdating ko sa kusina, nanigas ako sa aking kinakatayuan. Nakita ko si Lola. Nakatayo siya sa harap ng lababo at may kinakain. Hindi ko maintindihan kung ano yon pero parang karne. At hindi po lutong karne. Hilaw at dumudugo pa. Hindi ko alam kung anong nangyayari nun. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas sa bibig ko. Nakatulala lang ako sa kanya habang patuloy siyang kumakain. Ang mga mata niya ay dilat na parang wala siyang nakikita. Pagkatapos siyang kumain, dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang mga mata niya ay kulay pula na umiilaw noon. Hindi ko na kaya. Tumakbo ako pabalik sa kwarto ko at nagkulong doon. Buong gabi, hindi ako nakatulog. Kinabukasan parang walang nangyari. Si Lola Pansita gaya ng dati, nagluluto, naglilinis at nagkukwento sa akin. Pero hindi ko na siya kayang tingnan sa mata. Alam ko na may nagbago sa kanya. Alam ko na may tinatago siya. Isang araw habang nagbabantay ako sa kanya, bigla siyang nagsalita. Mary Joy, apo, may sasabihin ako sa'yo. Mahalaga ito, apo. Sabi niya. Kinabahan ako. Alam ko na ito na ang pagkakataon para malaman ko ang totoo. Mary Joy, malapit na akong mamatay. Pero hindi ako mamamatay ng normal, apo. Ako ay isang aswang. Parang gumuho ang mundo ko doon. Hindi ako makapaniwala. Ang Lola Pansita ko, aswang. Paano nangyari yon? Matagal ko nang itinatago ito. Pero hindi ko na ito kayang itago pa. Kailangan mong malaman ng totoo, apo, para maligtas mo ang sarili mo at ang pamilya natin. Sabi niya. Sinabi niya sa akin na kailangan kong sabihin sa mga kamag-anak namin na namatay na siya. Kailangan daw ilagay siya sa kabaong at magdaos ng lamay. Pero sa huling gabi ng lamay,
mawawala siya sa kabaong. At kapag nangyari yun, maghihiganti daw siya sa pamilya na nagbigay sa kanya ng sumpa ng pagkaaswang. Hindi ko maintindihan, sino ang pamilyang yon? Bakit nila ginawa yon kay Lola? Kailangan mong malaman na po. Kailangan mong malaman kung sino ang pamilyang yon para mapigilan mo ako, para hindi ako makapanakit ng kahit na sino. Sabi pa niya. Iyon ang huling habilin ni Lola Pansita. Pagkatapos ng sabihin yon, pumikit na siya at hindi na muling nagmulat pa. Ginawa ko ang lahat ng sinabi niya. Sinabi ko sa mga kamag-anak namin na namatay na si Lola. Inilagay namin siya sa kabaong at nagdaos ng lamay. Pero habang naglalamay kami, hindi ako mapakali. Hindi ako mapalagay. Alam ko na may mangyayari. Sa huling gabi ng lamay nangyari ang kinakatakutan ko. Pagdating namin sa bahay, nakita naming bukas ang kabaong niya. Wala na si Lola. Nawala na siya. Mula noon hindi na ako mapakali. Alam ko na kailangan kong alamin kung sino ang pamilyang nagbigay ng sumpa kay Lola. Kailangan kong pigilan siya bago pa siya makapanakit ng kahit na sino. Nagsimula akong mag-imbestiga. Tinanong ko ang mga kamag-anak namin, mga kaibigan ni Lola, pero walang nakakaalam. Parang walang may alam tungkol sa madilim na nakaraan ni Lola. Hanggang sa amin na ikwento sa akin ng isang matandang kamag-anak namin. Sabi niya noong dalaga pa daw si Lola, naging kasambahay siya sa isang pamilya sa malayong lugar. Hindi raw maganda ang trato sa kanya doon. Parang pinagtataguan daw siya ng isang malaking lihim. Hinanap ko ang lugar na yon. Pinuntahan ko ang lugar kung saan nagtrabaho noon si Lola. Doon nakilala ko ang ilang matatanda na nakakaalala pa sa kanya. Sabi nila mabait daw si Lola, masipag at magalang. Pero bigla na lang daw siyang umalis na parang may tinatakasan. Mula noon hindi na raw siya nakita pa. Tinanong ko sila tungkol sa pamilyang pinagtatrabahuan noon ni Lola. Pero ayaw nilang magsalita. Takot sila. Sabi nila masamang pamilya raw iyon. May mga kakaibang nangyayari sa bahay nila. Pero hindi ako sumuko. Pinilit ko silang magsalita. Hanggang sa may isang matanda na naglakas loob na magkwento sa akin. Sabi niya ang pamilyang pinagtatrabahuan noon ni Lola ay mga aswang daw. Matagal na raw silang naninirahan sa lugar na yon at kinakatakutan ng lahat. Sabi niya nakatakas si Lola nang malaman niya ang totoo sa pamilyang yon. Hindi ako makapaniwala. Kaya pala ganoon na lang ang pagkatakot ng mga tao. Kaya pala nagtago si Lola ng napakatagal na panahon. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Sabi ng matanda ilang dekada na ang lumipas, nahanap ng mga aswang si Lola. Nilahian nila siya ng pagkaaswang. Iyon ang dahilan kung bakit naging aswang si Lola, dahil nilahian siya ng dugo ng mga aswang. Ngayon alam ko na ang totoo. Alam ko na kung sino ang pamilyang nagbigay ng sumpa kay Lola. Pero hindi ko alam kung paano ko sila mapipigilan. Hindi ko alam kung paano ko mapoprotektahan ang pamilya ko. Kaya ako sumulat sa inyo, Sir JD, para may makaintindi sa akin. Sana may bahagi ninyo ang kwento ko para malaman ng iba na hindi biro ang mga aswang. Na hindi ito isang kwento lamang. Na ito ay isang realidad na bumabagabag sa buhay namin. Hindi ko alam kung nasaan na si Lola Pansita ngayon. Pero alam ko na naghahanap siya ng paraan para makapagigante. At alam ko na hindi siya titigil hanggang hindi niya nakakamtan ang kanyang gusto. Kaya ako ngayon nagbabantay pa rin. Naghihintay. Nagdadasal na sana sa huli ay manaigang kabutihan. Sana mapigilan ko si Lola at sana mailigtas ko rin ang pamilya ko. Maraming salamat po sa inyong oras. Sana ay makatulong ang kwento ko sa inyo at sana maging babala ito sa lahat. Hanggang dito na lamang po.